At ngayon ay meron po tayong isang kakaibang balita dito na inumanig dito sa ating community. Alam nating lahat na itong si David Schwartz dito o mas kilala sa tawag po na Joel Katz ay isa sa mga utak sa likod ng XRP Ledger. Pero sa loob po ng maraming taon, naging kilala po siya. Naging kilala na rin po siya sa pagiging cautious o maingat. Minsan pa nga ay napagkakamalang pessimistic pagdating sa presyo ni XRP. Yan, ang sabi po sa ating title dito, mula kay Times Tabloid ay David Schwartz makes major statement on XRP price that is stuns XRP army. Ayan, marami po sa atin ang nagtatanong, bakit ba tila laging kulang sa sigla ang ating CTO dito kapag presyo na ang usapan? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang naging statement na nagpapaliwanag sa misteryong ito. Yan po ang kanyang aktual na statement dito. Hindi po ito tungkol sa charts o technical analysis ang kanyang sinabi dito, kundi ito po ay tungkol sa bigat ng responsibilidad at ang takot na baka ang kanyang salita ay magamit sa maling paraan. Ngayon bakit nga ba sinasabi ni David na nakakalungkot na hindi po siya komportable na ipakita ang kanyang tunay nararamdaman? Ayan, na nararamdaman para kay XRP. Kaya yan po ang nilalaman ng balitang ito na siyang ating pag-uusapan dito. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang reaksyon. Ayan, ang naging reaction sa $10,000 na prediction. Sabi dito, previous comments like his recent statement that suggests that major financial players don't believe XRP can hit $10,000 in 10 years have drawn even more criticism. Ayan. Ngayon ay tignan po muna natin ang kasalukuyang chart para makita natin ang current price ng XRP ngayon na naglalaro po sa 1.4364. At ayan, makikita po natin na nitong nakalipas na araw ay nagkaroon po tayo ng breakout sa ating symmetrical triangle pattern dito. Pero nagkakaroon na po ng retracement. Ayan, nagkaroon siya ng retracement kahapon at binalikan niya yung upper portion ng ating nabasag na symmetrical triangle pattern. Marami pong nag-re-entry rito. Ayan, nag-re-entry po. Ito po yung perfect na re-entry. Yung kanyang retracement dito. Ayan. Kaya asahan po natin na ang magiging resulta nito ay tatalbog siya para ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-angat sa presyo. Balikan po natin ang ating balita at ituloy po natin mamaya ang ating technical analysis dito sa daily chart time frame ni XRP. Kamakailan lamang po kasi ay muling nabuhay ang usapan tungkol sa posibilidad na umabot sa XRP sa $10,000 sa loob lamang ng 10 taon. Si David Schwartz dito ay nagbigay po ng pahayag na nagpapahiwatig na ang mga major players ay hindi po naniniwala sa ganitong kataas na valuation sa ngayon. Kaya ang pahayag na ito ay mabilis na umani ng kritisismo mula sa community. Tinawag po siyang kulang sa vision at ang ilan ay nadismaya dahil tila binubuhusan ng malamig na tubig ang kanilang mga pangarap. Dahil po sa init ng tensyon, hindi na po nakatiis ang ating dating Ripple CTO dito. At ang kanyang post ay agad na nakakuha ng atensyon dito. Ayan, lalong-lalo na yung atensyon ng host. Ayan, ng host ng Good Evening Crypto na si Abs Nassif. Ayan. Yan po mismo ang post. Siya po mismo ang nagbahagi ng post ni David Schwartz dito. Yan. Yan po si Abs Nassif na gumagamit po ng handle na Good Evening Crypto dito. Yan, dito po nagsimulang bumukas ang pinto sa tunay na saloobin. Yan, saloobin ni Schwartz. Hindi niya sinasabing importante ang mataas na presyo, kundi may mas malalim po siyang pinoprotektahan. At yan po ay ang integridad ng project at ang kaligtasan ng mga investors mula sa maling interpretasyon. Ayan, ito na po ang aking opinyon. Napakahalaga po na intindihin natin ang context ng kanyang sinabi.
Sa aking pananaw, si David Schwartz ay nasa isang posisyon po na damn if you do, damn if you don't. Yan. Kung magsasabi siya na si XRP ay magiging $10,000, tatawagin po siyang market manipulator o baka muling balikan ng SEC ang Ripple. Kung sasabihin naman niyang hindi ito aabot doon, magagalit ang mga holders. Kaya naman ang kanyang naging strategy ay manatiling grounded in reality. Pero sa likod ng pagiging grounded na ito, may itinatago po siyang liwanag. Ang katotohanan na kailangan niyang i-address, yan, ang isyong ito, ay nagpapakita na apektado rin siya sa nararamdaman ng XRP Army. Hindi po siya isang robot na walang pakialam sa presyo. Siya ay isang engineer na nakatali ang mga kamay pagdating po sa public hype. Kaya para po sa akin, ang kanyang silence tungkol sa ultra bullish targets ay hindi po sinyalis ng kawalan ng tiwala, kundi sinyalis po ng professionalism. Alam niya na ang bawat salita po niya ay pwedeng maging financial advice para sa milyong-milyong tao. At ayaw niyang pasanin ang cross na iyon kung sakaling hindi paboran ng market ang kanyang hula. Ayan, pag-usapan naman po natin ang sinasabi dito na it's kind of sad. It's kind of sad. Ayan yung kanyang sinabi dito. Ang kanyang pag-amin sa kanyang optimism. Yan. Sabi niya dito, si Schwartz po nagsabi nito, it's kind of sad that I don't feel comfortable sharing my optimism about XRP. Yan. He wrote, noting his discomfort extends to cryptocurrencies generally. His concern is that public optimism from someone in his position risk being read as self-serving or worse, deliberate manipulation. Ayan. Isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Inamin niya sa wakas na mayroon po siyang optimism. Ayan, yan po yung word natin. Optimism. Hindi po siya pessimistic. Sa katunayan ay puno po siya ng pag-asa. Pero ang lungkot na kanyang nararamdaman ay nagmumula sa katotohanan na hindi po niya ito pwedeng isigaw sa mundo. Ipinaliwanag po niya na ang kanyang pag-aalinlangan ay hindi lamang po limitado kay XRP kundi sa lahat ng cryptocurrencies sa pangkalahatan. Ang pangunahing kinatatakutan po niya ay ang panganib na ang kanyang public optimism ay mabasa bilang self-serving o mas malala, isa pong deliberate manipulation para itulak ang presyo paitaas para sa sariling kapakanan. Kaya bilang isa po siya sa mga pioneer ng XRPL, ang bawat bitaw po niya ng salita ay may dalang bigat na hindi kayang dalhin ng ordinaryong influencer. Ngayon sa aking opinion ay napaka-humane o makatao ng pahayag na ito ni David Schwartz. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ikaw ang gumagawa ng teknolohiya. Alam mong ito ang magpapabago sa mundo. Alam mong may potensyal itong lumipad sa presyo. Pero kailangan mong tumahimik. Pero itong isang magulang na hindi pwedeng ipagmalaki ang galing ng anak dahil baka sabihin ng iba na nagyayabang ka lang. Kaya ang masasabi ko po, yan, ang optimism po ni David Schwartz ay isang technical optimism. Naniniwala po siya sa utility, naniniwala po siya sa adoption at natural na kapag lumago ang mga ito, susunod ang presyo. Pero dahil siya ay isang insider, ang batas at ang ethics ay naglilimita sa kanya. Ang salitang sad o malungkot na ginamit po niya ay nagpapakita po ng frustration. Gusto niyang maging bahagi ng hype. Gusto niyang sumigaw kasama ang XRP Army. Pero kailangan niyang maging adult in the room. Kaya sa aking tingin, ito ang pinakamalakas na signal na nakuha natin mula sa kanya. Inamin niyang may optimism po siya. Hindi na natin kailangan ng numero. Ang pag-amin na yon ay sapat na para malaman nating naniniwala pa rin ang main architect sa kanyang ginagawa. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang naging reaction ng XRP Army at ni Abs na Sif.
Sabi dito, Nassif posted a statement asking his audience if this could be Swartz's reason for his public reservation about XRP. Reaction varied across the community, with several responses expressing support for Swartz. One commenter urged him to speak freely, signaling that his community stands behind him. Ayan, nang i-post daw po ni Abs ang statement na ito, parang binuhusan ng gasolina ang apoy ng usapan. Tinanong niya ang kanyang audience kung ito na nga ba ang dahilan kung bakit tila laging reserve. Ayan, itong si David. Ang mga reaksyon ay nagpapakita po ng divide o pagkahati-hati sa community. Marami ang nagpahayag ng suporta at nagsasabing, speak freely. Yan, speak freely, David. Kasama mo kami. Gusto ng mga holders na marinig ang validation mula sa kanya. Ngunit may mga reaction din na nagsasabing dapat nating intindihin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang financial situation. Ang isa pong opinion dito ay may bit na emotional weight para sa mga taong deeply invested o yung mga tinatawag nating all-in. Yan, all-in na po kay XRP. Kaya ang masasabi ko po ay ang payo po ng ilan ay wag nang tumingin kay David para sa direksyon ng presyo. Suriin ang data ng mag-isa dahil sa dulo ng araw, ikaw ang may hawak ng iyong pitaka o wallet. Hindi po si David Swartz. Ayan. Sa aking opinion ay nakakatuwang makita ang maturity ng ilang mga members ng XRP Army. Ang masasabi ko naman po rito ay tama yung nagsabi na ang financial situation ng bawat isa ang nagdidikta kung paano natin tatanggapin ang silence o katahimikan ni David. Kung ikaw po ay isang long-term holder na naniniwala sa teknolohiya, hindi ka na dapat maaapektuhan kung mag-predict man siya or hindi. Pero para po sa mga newcomers o yung mga naghahanap ng mabilisang yaman, ang katahimikan po ni David ay parang red flag. Kaya masasabi ko po ay ang pagiging responsable ni David ay pabor pa rin sa atin. Ayaw nating magkaroon ng CEO or CTO na gaya ng ibang crypto projects na punay moon at Lambo ang post pero walang substance. Mas gusto ko na ang isang David Swartz na maingat pero sigurado sa utility kaysa sa isang influencer na magpapatalo ng presyo tapos iiwan ka sa ere. Ang reaction po ni Abs Nassif ay nagbibigay po ng platform para mapag-usapan ang human side ng crypto development. Ang investment ay hindi lang pera. Ito po ay tiwala. At ang tiwala ay bumubuo or ito ang siyang nagbubuo sa katapatan. Kahit ang katapatang ito ay ang pag-amin na hindi ka komportableng magsalita. Yan, pag-usapan naman po natin ang pananaw ng skeptic kung saan ay ang silence daw ay katumbas ng walang gain. Yan, syempre hindi mawawala ang mga skeptics dito. May mga commenters na nagsasabing kung talagang bullish yan, sasabihin niya. Yan, kung talagang bullish daw itong si Swartz ay sasabihin niya. Ang kanilang argumento dito ay simple lamang. Sa kasaysayan ng crypto, ang mga project na lumilipad ay may mga leaders na vocal o hyper-optimistic. Dahil hindi po madalas magpakita ng ganitong sigla si David, ang konklusyon ng ilan ay baka hindi na talaga aabot sa XRP sa mga bagong all-time highs. Ang isa pang punto ay itinataas. Yan, ang isa pang punto na itinataas ay ang pagiging responsable. Alam po ni David na ang kanyang mga salita ay may impluensya sa market sentiment. Ang pagpili po niyang manatiling measured ay pwedeng tingnan bilang proteksyon sa kanyang sarili mula sa posibleng demanda. Matatanda ang bukod po sa Ripple, ang SEC ay nagsampa rin ng kaso laban kina Brad Garlinghouse at Chris Larsen. Baka raw natatakot si David na maging susunod na target kung sakaling maging masyado po siyang public advocate para sa presyo. Ngayon sa aking opinion ay
dito po tayo magkakaroon ng malalim na usapan. Ang opinyon na silence equals no gains ay isa pong napakababaw na pagsusuri sa market. Sa mundo ng seryosong finance at institutional adoption, ang hype ay madalas na tinitignan bilang red flag. Ang mga bangko at financial institutions na gumagamit po ng ODL or on-demand liquidity ay hindi po naghahanap ng CTO na panay tweet to the moon. Yan, tweet ng to the moon. Naghahanap po sila ng stability at saka technical integrity. Kaya masasabi ko po sa takot ni David Schwartz sa SEC ay napaka-valid nito. Sino ba naman ang gustong madamay sa multi-year legal battle? Kung ako po si David, mananatili rin akong tahimik. Pero kailangan po nating makita ang pagkakaiba. Yan, ang legal silence ay hindi po nangangahulugan ng technical failure. Ang katotohanan na patuloy po niyang dinidevelop ang XRPL, patuloy po siyang sumasagot sa mga technical na tanong at patuloy po siyang nagtatrabaho para sa Ripple ay ang tunay na bullish na signal. Ang mga skeptics ay lagi pong nakatitig sa price action, pero ang tunay na investors ay nakatitig po sa network action. Ang katahimikan ni David ay isa pong strategic choice, hindi isang market verdict. Ngayon ay ano naman ang bigat ng influence at ang factor ng US SEC. Sabi dito, Schwartz occupies an unusual position. He holds genuine technical authority over project that millions of people have invested in financially and emotionally. One commenter agreed with his decision to stay quiet because he might get in trouble. Ayan. Si David Schwartz ay nasa isang pambihirang position ngayon. Hawak niya ang genuine technical authority sa isang project na kinasasangkutan ng bilyong-bilyong dolyar. Hindi lang ito basta software. Ito po ay financial infrastructure. Meron din pong isang commenter dito. Ayan. Isang commenter dito ang sumang-ayon sa kanyang desisyon na manatiling tahimik dahil he might get in trouble. At tama naman po siya. Sa ilalim po ng panunungkulan ng SEC, ang bawat tweet ay pwede pong gamitin bilang ebidensya ng investment contract. Kung si David ay magiging strong public advocate para sa pagtaas ng presyo, pwedeng sabihin ng SEC na ang mga investors ay umaasa sa efforts of others, specifically ang hype ni David para po sa kanilang kita. Kaya ang pagpili po niyang manatiling measured ay isang paraan para mapanatili ang decentralized image or imahe ni XRP. Kaya ipinapakita po niya na ang presyo ay hindi po nakadepende sa kanyang salita, kundi sa galaw ng buong ecosystem. Kaya sa aking opinion ay napaka-ironic na ang mismong proteksyon na ginagawa ni David para sa XRP ay siya ring nagdudulot ng frustration sa community. Kaya yan, ito po ang kailangan nating tanggapin. Kaya masasabi ko po rito ay dapat nating pasalamatan si David sa kanyang pagiging professional shield. Sa pamamagitan ng hindi po pagbibigay ng hype, binabawasan niya ang bala na pwedeng gamitin ng mga regulators laban sa atin. Kaya isipin nyo na lang kung panay ang post niya ay price targets, tapos biglang bumagsak ang market. Pwede po siyang kasuhan ng fraud o misleading investors. Ang kanyang silence ay isa pong uri ng legal armor. At para sa XRP Army, ang armor na ito ay mahalaga para sa long-term survival ng coin or ni XRP. Kaya masasabi kung gusto po ninyo ng hype, doon po kayo sa mga meme coins. At meron po tayong separate na YouTube channel dyan. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, check na lamang po yung description ng video na ito. Yan po ang Pinoy meme coins. Kung gusto naman po ninyo ng generational wealth na nakabase po sa utility, kailangan po ninyo ng leader na gaya ni David Schwartz. Isang taong mas pinahahalagahan ang long-term success kaysa sa short-term popularity. Ang kanyang restraint ay hindi kahinaan. Ito po ay isang kalkuladong lakas. At ayan, dito na po tayo sa ating technical analysis dito kay XRP. Ayan. Ay ng aking sinabi kanina, mukhang siya po ay
nagkaroon ng retracement dito pero tatalbog po siya. Yan ang kadalasang outcome ng breakout sa mga triangle pattern. Yan, pakita natin. Yan, sa kadalasan kung nagkakaroon tayo ng breakout, ayan, madalas itong bumabalik. Yan, magkakaroon ng retracement. Particular po dito sa nabasag na upper portion ng ating pattern para magkaroon ng buwelo. At ito po yung perfect entry na binibigay ng market para makapasok ang mga traders. Ayan. Long position po yan. Pagkatapos, ang inaasahan po natin ay dito na po siya magtutuloy-tuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. At syempre, provided na may sapat po na volume, yan, o momentum ang market ni XRP. At dito naman po papasok ang ating mga indicators dito. At nandito po ang ating Hallsuit indicator at ang ating QQE mode. Ayan, nagkulay green na po ang ating Hallsuit. May confirmation po tayo na volume at ganun din. May kulay blue po tayo na mga QQE bars. Kaso lumilit yung kanyang mga sukat dahil po yan sa naganap na retracement. Ayan, pero kung pag nag-umpisang lumaki po ulit ito, ayan na, tuloy na ang pag-angat ni XRP. Kaya ayan, bullish po ang ating mga indicators dito, kaya mataas pa rin ang chances na magkaroon po tayo ng pagtalbog dito. Ayan, or babalikan niya. Pero kailangan pa rin nating bantayan yung mga resistance natin dito. Ayan, dahil possible pa rin po na maharangan yung kanyang pag-angat. At sa kasalukuyan, nandyan po yung 1.44 at saka 1.48 dito. At kasama na rin yung trend resistance natin dito na medyo makapal. Kaya yan, kung nalampasan po niya lahat yan, lalong-lalo na yung 1.4626 dito na resistance, yan, magiging mabilis na po ang kanyang pag-angat dito sa sunod na resistance natin dito sa itaas. At ayan po ang siyang ating technical analysis update sa araw na ito dito kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.